justice for his death and stop hazing or violence. Kumakalat yung demolition, talagang nagbawa sa akin. Wasak na yata, wala na yata ako sa December. Thrilled to be back here. It is my fourth time with the NBA, representing Miami Heat, but it's actually my fifth time here if you count the time I was here with my family. Okay, ngayon medyo seryoso naman tayo ngayon dahil ito. Larawan ng ikasampung biktima ng hazing sa Pilipinas. Grabe din. Sampuna. Andre Marcos. At kasama natin ngayon para sa talakayang ito, isa po sa mga nagsusulong na amendahan ang ating batas sa hazing. Okay. Party list congressman ng Kabataan, si Raymond Palatino Mong. Magandang gabi sa iyo. Maraming salamat sa pagpunta. Magandang gabi po. Bakit kailangan amendahan ba to? Ano bang problema sa hazing laws natin yun? Actually, yung proposed resolution ng Kabataan Party List, hindi pa nga amendment eh. Inquiry kung paano ba ini-implement yung 1995 law. Before we amend, kailangan mo natin tanungin from our authorities and from our schools, saan ba kayo nahihirapan sa pag-implement ng batas? Bakit wala pang conviction hanggang ngayon? Ano ba yung kulang ngayon sa batas natin laban dito? Di ba, sinasabi na parang RHB lang to eh. Parang as simple as may namatay, di kasuhan mo ng homicide. Tama, or murder. Di ba? Sabi nga ng ilang mga kaibigan ko rin eh. Hindi dapat gamitin yung perceived loopholes ng batas para walang conviction. Ikaw ba, Pepe, meron kang frat? Aba oo, astig ako eh. Ano? Frating gutom! Malinaw yung nakalagay sa batas eh. Ano yung accountability ng school, ng advisor, ng fraternity officers, members, at saka yung may-ari ng bahay. Ang pinagawa ng Initiation. Sa case ng San Beda, case ni Mark Andre Marcos na pangalawa na in just 6 months. From San Beda. Kasi tandaan natin, una dito si Marvin Reglos noong February. Tapos ito na nga si Mark Andre Marcos, nito lang July 13. So parang ang sinasabi ng San Beda, nung kay Reglos pa lang, hindi sila nagkikilala ng mga fraternity. The College Alabang School of Law as well as San Beda College Mindiola is very clear in its policy that fraternities and sororities are not recognized. We stand by our position that we also do not condone especially fraternity-related violence. Sabi nila, wala silang knowledge tungkol doon. So, therefore, hindi rin nila kilala kung sino yung mga taong involved Valid excuse doon. ba yun, Congressman? Sa tingin ko, dapat i-rethink na yung practice na yun eh. Kasi open secret na may fraternity sa maraming pamantasan. For many decades nandyan yung fraternity. Pero kapag recognize yung fraternity, alam natin kung sino yung officers, members, at saka pwedeng ma-monitor yung activities. Ako rin may frat. Frating maganda. Ay, lumayo ka nga sa akin, baka mahazing kita. So you're saying, sir, there's no effective legislation for this? Kasi hindi ko nakikitang mangyayari yun na magpapaalam yung mga frats para mag-initiations. Yung buong aspeto ng initiations nila, gagawin yun in secret and only the members can see. Ang sa tingin ko, ang pagkukulang siguro dito yung information campaign ng mga universities, ng mga eskwelahan. Dapat talagang massive yung kanilang information drive kasi short ang memory ng mga Pilipino, short din ang memory ng mga fraternity members. Short-term memory o baka sadyang kinakalimutan. Teka muna, Congressman, ikaw ba mismo fratman ka ba? Yeah, ako ay member din ng fraternity. Ah, okay. Anong frat? Tago na natin sa pangalang. Sa UP, Sigma Epsilon. Nung sa frat mo ba, nung nagkabigayan,
medyo physical din ba yan nangyari? Well, ang kagandahan ng fraternity namin, 1990s lang kami binuo. Okay. Reaction niyan doon sa mga violent hazing. So talaga nag-decide kami na there are better ways to test yung loyalty at saka yung endurance. Trish, kamusta yung libing ni Mark Andre? Nangyari yung libing niya nung Sunday sa Tarlac nga, no? Kasi yun nga, yung mga taga San Beda mismo, tas yung pare ng San Beda, si Father Aloysius Maranan, siya pa mismo yung namuno doon sa last na mass para kay Andre. And yung mga tao nga doon, lahat sila nakasuot ng shirt na nakalagay Justice for Andre. Life goes on sa amin, siyempre. Hindi dahil nailibing na siya ay may lilibing na rin yung cause natin, which is justice for his death and stop hazing or violence. At least, ang nangyayari ngayon kay Mark Andre, may nangyayari doon sa investigation. Kasi meron ng Gian Velus na pinaghahanap na suspect. Tapos, lubutang na rin yung si Christopher Maranan tsaka si Ephraim Lara, yung dalawang neophytes daw na nakasabay ni Andre. Although, ang problema, ayaw nilang kasuhan yung frat. Kaya nga yung mismong author ng anti-hazing bill na rin, mismo si Senator Tito Soto, nag-react na rin nga dito na after nga nung nangyari din kay Reglos at ito na nga yung nangyari kay Marcos, talagang pinaigting na niya yung call para i-amend na nga yung anti-hazing bill. Pinatitibay natin ng parusa at pinalalakas natin yung batas sa pamamagitan ng pagsama ng lahat ng involved, pati mga opisyal. Para yung mga opisyal mismo, sila napipigil doon sa mga kasama nila, mga ka-frat nila. Maganda yung point na yun. Kasi yung namatay, napag-uusapan natin. Yeah. Pero paano yung nag-survive ka ng hazing, pero may permanent impact sa katawan mo at saka sa pag-iisip mo. Dapat nga i-harmonize yan sa ating anti-torture law eh. Kasi anti-torture law, specific yan eh. Physical Essentially, ang cases. hazing is a form of Torture. Maraming salamat, Kabataan Party List Congressman Raymond Coletin. Sir, maraming salamat. Kumakalat yung demolition, talaga bawa sa akin. Wasak na yata, wala na yata ako sa December. Alam nyo, parang si Obama to if ever. Diba? The first black man in Malacanang. Tama ka dyan. Galing sa kanya yan. Yung credibility ng taong to, may mga kwento-kwento, ino-overhaul daw. Hep, hep, hep! Overall as in A. Hinuhukay, B. Sinisilip, or C. Hinahanap talaga ang mali kasi may mali talaga at umaalingasaw ang amoy. Teka muna, ano ba itong demolition job daw na umano'y ginagawa sa Vice President? Political attack daw, yung nakikita dyan ni Vice President John Dumaguete pagdating dun sa kanya, sa nararanasan niya ngayon. Kasi dun nga sa pagkakalabas ng Commission on Audit ng pag-iimbestiga dito sa Makati Friendship Suite na dati nga daw ay naging proyekto ni Binay nung siya pa ay mayor ng Makati. Sabi nung information office ng COA, may initial investigation dun sa hostel na project ng Makati. Yung di hostel ang purpose nun. Carla Lim, saan ba itong Makati Friendship Suites na ito? Itong building na? Dito sa may Barangay Sembo yan, dyan sa may Guadalupe. Ito yung Bliss project ni dating Pangulong Marcos. At noong 2002 nga, binigyan ng konseho, nagkaroon ng city ordinance ang Makati at pinayagan ng mga konsehal ng Makati na bumili si Mayor Binay noon ng 3 building mula doon sa Bliss project na yon para gawing friendship suite at talagang dineclare na yun noon pa na gagawin siyang hostel. Ano naman ang mga basehan ng Vice President para masabi na yun ay demolition job? Imbestiga na ho kami ng COA noon. Panahon pa po ni Mrs. Arroyo. At kahit nagagalit sa amin yung administrasyon noon, naipaliwanag naman namin tama yun. Walang masama doon. Timing daw ang nakikita niya kasi kung ito noon, na-clear na nila yung pangalan nila sa panahon pa lang ni dating Pangulong Gloria Arroyo na si Ika nga niya galit na galit sa kanya noon bilang leader din siya ng genuine opposition.
na-clear ko na yan eh. Bakit nyo naman nilalabas pa ngayon? Ang sinasabi naman ng COA, meron naman daw kasing concerned, na anonymous concerned na Makati employee. Naitago natin sa pangalang. Unknown. Anonymous. Small lady. Embrojas, hindi kaya ganon? Demolition Jabata ang kailangan natin para sa baradong lababo. Ang binabanggit lang niya talaga, no, na bluntly niya sinasabi, ito nga si Commissioner Heidi Mendoza, na minsan ang nakabangga ng kanilang pamilya, partikular ng kanyang misis, noon, nung at nagsampa nga ng kaso sa Sandigan Bayan, hinggil umano nga doon sa mga overpriced na equipment. Pero apparently, Carla, yung nabanggit mo, hindi ito yung first time Hindi ko yung first time. na merong quote-unquote demolition job against the Vice President. May epekto ba ito sa mataas na trust ratings ng tao? Actually, yun ang nakikita niyang dahilan. Kaya siya tinitira ay dahil sa mataas yung trust rate. Kung babalikan natin, no, nung June 7, yung recent na trust rate na nilabas ng Pulse Asia Survey, 81% si Binay. Compare mo kay Pangulong Aquino na nasa 60, naglalaro lang 68 and 67%. Siya 81%. Pero alam natin lagi, Carla Lim at mga kapatid, trend lagi na mas mataas lagi yung trust rating ng Vice President lagi kasi sa Presidente. Nung binuo niya yung una, ang kanilang pagdadress dun sa una alliance, hindi ito opposition. Kundi kaalyado ito ng Presidente kasi kaalyado naman daw siya. Noibi nga sila. Ayan, speaking of administrasyon, nung naglabas nga ng task force itong COA para i-revisit itong proyekto ni Binay na Makati Friendship Suite, biglang nagsalita ang Malacanang. Sinasabi nila na wala naman daw silang kinalaman dyan. We have no information on the planned impeachment. I'm sorry if I am not aware of that. COA being COA, it is mandated to perform its functions, but I don't know about specifically that area on the audit on the Vice President. Ngayon, meron pa kasi niyang ugong-ugong na bluntly din naman sinasabi ni Vice President Binay na meron na nakakarating na informasyon sa kanya na mawawala na siya sa eksena ng Disyembre. Kumakalat yung demolition, talaga bawa sa akin. Wasak na yata, wala na yata ako sa December. Sabi nga kanina, ma-impeach ka ba? Ewan ko kung ano ibig sabihin ng mawawala ako sa December. Hay nako! Sabi ko sa'yo, maayos mo na yan. Ngayon, expect worse. Expected na namin to. Marami pang dadating siguro. At you can expect na maraming mga local governments ang maahabla. Sabi naman ng COA, wala naman daw talaga silang political motive dyan o ano pa man. Ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho regarding nga, meron nga daw unknown Makati employee na nagtanong at gusto ngang ipa-revisit yung proyekto. Pero syempre, hindi naman natin maaalis na nakatunggali nga ito ni Vice President Binay ang malapit na kay Pangulong Aquino na si DOTC Secretary Mar Rojas at sinasabi na wala akong kinalaman tungkol doon. Siguro lahat itong mga proseso ng gobyerno ay normal na umaandar. Ang bawat nanunungkulan sa gobyerno ay dapat panagutan nila, namin, lahat, ang aming mga gawain. Bakit naman nagsalita siya? Ano naman kinalaman ng isang DOT Secretary sa investigasyon sa isang kaso ng Vice President dating mayor ng isang lungsod? Kasi nga medyo yun ang hinala. Tinanong naman natin si Vice President Binay hinggil dyan kung, Sir, sino ba yan? Your hunch will be as good as mine. Sino kaya ang nasa utak ni VP Binay? I can only guess. Interesting yan. Kaya kailangan abangan yung mga susunod pa ng developments. At malapit na ang campaign season. Naku! Sa panahong ito, hindi na uso ang turuan. Kapag may bara, linisin agad nang hindi umalingasaw. Madugong usapin ngayon ang RH Bill. Sabado pa lang, may malaking prayer rally na naganap. Tuesday, August 7 dapat pagbubotohan. Anong nangyari August 6 bigla? Kaimbitahan lang, nag-imbita ang presidente sa Malacanang ng medyo marami-raming mga numbers ng congressmen para pag-usapan ng RH Bill. Ito nangyari nung Sabado. Yan. Sabado pa lang yan. Kasama natin ngayon sa studio ang dalawang congressmen na sa magkabilang panig ng debate. Okay.
sa ANTI, kasama po natin ang congressman from the Lone District of Siquijor, si Congressman Orlando Fua. Sir, magandang gabi po, sir. Magandang gabi. At sa kabilang panig ng debate naman mula po sa Akbayan Party List, si Congressman Walden Bello. Sir, magandang gabi, sir. Congressman Bello, ano ho ba nangyari sa Malacanang? Ito ba biglaan? Ito ba planado na mula pa o before pa nung Sabado? Well, actually, si Congressman Fua was with the Pro-RH until a few days ago, no? Anyway, mga 180 kami naroon, both pro and anti-RH, and magandang usapan. Ang sinabi lang naman ng presidente na siguro kailangan ng we decide whether or not to cut off the debate, no? Kasi paulit-ulit na lang daw. Ayun nga eh. Puro mga salita. Congressman Goles basically said, sumasang-ayon siya na we need to cut off debate na matagal na. At sinabi pa niya na beyond that, rin-recommend niya na huwag na tayo maghintay hanggang Tuesday. Kundi sa Monday, ngayong hapon na ito, magbotohan na tayo. And mga ibang anti-RH na naroon na congressman, most of them naman agreed, no? na botohan na. Ang botohan nangyari sa Kongreso, kung terminate lang ang interpellations, mga debate. Hindi pa yan usapin kung papasa o hindi. Oo, hindi pa. Basta yung termination lang. Kaya maraming sumang-ayon sa anti-RH. The Congress have spoken! Ang sagot, yes! Congressman Fua, anong pakiramdam naman ng mga side sa anti-RH? Hindi nyo ba, pakiramdam nyo naman parang naisahan ba kayo dito? It's sort of naisahan talaga. We have schedules of session. We have an agenda every day. And according to our rules, Monday should be a privileged our day. So most of the congressmen who do not want to release it, and we instead opted to have the bill approved on a motion for termination. Sir, ano po yung backstory? Bakit days before pro-RH siya, tapos ngayon anti-RH na po kayo? I will explain that. Ano pala? Nung bumalik ko ba si Congressman Arroyo? The minority does not follow the thinking of other congressmen. We have our own. In much the same way that as a minority, we have to stand on our conviction and our belief. Congressman, ano ba yung mga bago sa RH bill ngayon na wala yung batas natin? Freedom of choice ang binibigay ng RH bill. But it provides the materials, it provides the contraceptives, it provides the mechanism so that people can actually exercise freedom of choice. Talaga? Tuloy mo na yan. Ano ibig sabihin kaya ng same-sex? Ito, isang litratong kumalat sa social media kung Sabado ng hapon. Yes to safe sex, no to safe sex. Grabe yun. Ano kayo? No to safe sex ay nagsasaksakan kaya sila habang nagtatalik. Anong pagkakaintindihan? This was from the anti-RH bill rally noong Sabado. We are now looking at the appropriations of money for the purchase of all the materials that the proponents are saying. We are not really interested in this. It's only in the appropriations of 3 billion a year. Yun nga daw yung reklamo ng simbahan kasi 3 billion daw. Sabi nila, bakit di na lang daw ilagay sa pagkain, sa pagpapaaral, sa trabaho para sa mga mahihirap, kung tulong lang daw sa mahirap yung gusto nating gawin. Yung 3 billion exaggeration yan. In fact, yung appropriations is much smaller than that for the year. No? That is in the Department of Health budget, no? Which comes to several hundred million, no, for 2012. The appropriations that were asked is the level of the 2012 budget for family planning in the Department of Health budget. Kasi naman, aprobahan nyo na yung budget request ko. Congressman Walden Bello, palakpakan natin, sir. Thank you for your time, thank you for your time. Congressman Orlando Fua po ng Lone District ng Siquijor. Sir, maraming salamat. Salamat sa oras nyo. Whether it's a yes or no, tungkulin ang bawat isa na maging responsable sa pagpapamilya. Thrilled to be back here. It is my fourth time with the NBA, representing Miami Heat, but it's actually my fifth time here if you count the time I was here with my family.
Okay, alam na naman natin lagi, Filipino pride. Laging half Filipino. Kahit may konting dugong Pinoy lang, sa international stage, sigurado itong half Pinoy, mga kapatid. At, syempre, di ba? Muntik na matanggal to sa trabaho niya. Buti na nanalo sila. Okay. Coach po ng Miami, si Eric Spoelstra. Na, Coach po. Nung dumating siya, ayun nga, sobrang busy kaagad. Sobrang malaking celebrity na siya since, well, before, parang hindi pa ganun kalaki yung crowd na sumusunod sa kanya. Well, kino-cover na natin siya before. Pero nung nanalo yung Miami, nung dumating siya sa airport pa lang, lahat nakilala na kaagad siya. Airport pa lang, sobrang dami na sumusunod sa kanya. Papapicture, ganyan. Tapos sobrang busy nung araw niya. 5 days lang siya dito, pero pinagkasya niya talaga. And it took some planning to be able to make it here with our busy schedule this summer. And so it's a thrill to be back here. It is my fourth time with the NBA, representing Miami Heat. But it's actually my fifth time here if you count the time I was here with my family when I was a kid. Very fresh na approach. Ang daring. Kanina nabanggit mo, di ba talagang proud tayo sa mga basta may Filipino blood, talagang binabalita natin. Alam mo, kahit hindi dito lumaki, gano'n. Pero si Coach po, talagang we have something to be proud of talagang kay Coach po. Alam mo, bawat talagang every salita niya talagang sinasabi niya, I am proud to be a Filipino. Talagang pinagmamalaki niya yung, parang talagang pinagmamalaki niya yung heritage niya na My heritage is very important to me. I hope people from Manila and the Philippines see me as one of their own. That's the way I feel, and that's what draws me to come back every year is the game of basketball, to teach it, but also, to see family while I'm out here. It's pretty cool. Welcome to the crowd! Pinoy Proud! Taas noo kahit kanino! Coach po, marunong mag-Tagalog. Galing siya Laguna, di ba? Yung mom Pamilya, niya, yung galing Laguna. And then, very much in touch din siya sa roots niya, sa mga Taga-Laguna. Medyo nakakaintindi ng Tagalog. Ba't ba siya nandito ngayon? Yung pagpunta niya dito sa Pilipinas, part yan ng Asian tour ng NBA Cares. We are doing a lot of excellent outreach programs with the NBA. NBA Fit program, NBA Cares. This is an excellent and unique opportunity for me to come back here and share the joy we had last month with our fans out here that we're so grateful for. Nung pumunta siya dito, nagsagawa sila ng basketball clinic sa Jose Rizal University Ano Gym. ba yung nangyayari sa mga clinic ng mga ganyan rin? Well, Kasi sila nakikita natin gumaganyan yung mga bata. Medyo binibigyan nila ng a little bit of taste ng NBA kung ano yung kung paano nila tinitraining yung NBA stars. They only bring joy, beauty, and laughter wherever they go! Ang maganda actually dun sa clinic na ginawa nila is hindi lang to para dun sa yung mga bata na mahilig sa basketball, gano'n. Pero nagsama sila ng mga special athletes. Medyo may physical na mga challenges. Yung iba may Down syndrome, gano'n. So, talagang makikita mo na, di ba, itong mga batang to, parang kahit na ganun sila, meron silang sakit, hindi naman naging hadlang yun para matuto sila mag-basketball. Tapos ang nagturo pa sa kanila, champion coach ng Miami. Nanonood kasi ako ng PBA. Parang nakita ko siya doon sa isang game. Nag-guest siya. Game 5. Sa gitna ng game, during halftime, binigyan rin siya ng plaque of recognition. Plaque of recognition para dun sa mga natamo niya bilang isang PhilAm na coach. Tapos na-meet niya nga ulit yung good friend niya, si Coach Timpon, na dating-dating na pangkilala. So, very, very best part of winning tonight, and I'm so honored as Coach Spo coming to the locker room afterwards. And you know what? He has not changed one at all from that moment until now. Getting those guys and then getting the NBA championship, he hasn't changed at all. It just really shocks me that he could be the same guy, incredibly humble. Yeah, remember we're cool dudes, right? Nanonood siya dati pa ng PBA, as in follower na siya ng PBA. Renzi, kamusta pala yung experience of shooting a commercial for the first time at dito pa sa Pilipinas? Ayun, first ever commercial niya nga daw yun, di ba? Tapos, nakakatuwa din kasi tinanong sa kanya, Coach, ano bang, kasi nung una medyo stiff siya parang hirap na hirap siya And then, parang after a few hours, medyo naupuhan niya na yung
live ganyan, smart. Ganyan. Glad you noticed. I got a little bit better with it. It's new. I've never done a commercial before. It's kind of fun. I want to try to experience as many different things as I can that I don't normally have an opportunity to do. Tonggi, ikaw na nangyari dito? Ayan, nagkaroon ng courtesy call si Pinoy nung dumating dito si Coach Eric Spoelstra last week. And ito, naiinggit ako dyan kasi binigyan niya si Pinoy ng isang jersey ng Miami Heat. Talaga, nakasulat sa likod, Aquino III, number 15. Wait lang. Teka muna, baka naman Tingnan mo naman yung reaction ni Pinoy. Alam ko ba't ganito? Ano to? Talagang, pwede itong collector's item to. Ano naman kaya ang gift ni Pinoy kay Coach Spo? Eddie Ispo! Anong Ispo? Salamat po! Mali mo, sa kamuning lang ginawa yan. Pero sa kanto ng EDSA eh. Pwede. Pero dahil binigay ni Coach. Authentic yan. Authentic. Siya yung ika-15th na president ng Pilipinas. Okay. Talagang hinanda ni Coach po yan. Renz, okay. Marami tayong PhilAms na mga successful sa ibang bansa, no? Pero ano ba yung mga leksyon na maaari natin mapulot mula sa experience ni Coach Po? Sa experience ni Coach po, dahil nga, ayun nga, marami siyang struggle. Tapos isa sa mga pinakamalaking struggle niya is kung paano niya na-abot yung job ng pagiging head coach. Sabi niya lang, Dream, and that's part of the success that I've had to this point. Was not allowing other people to put limits on what I thought I could succeed in, and really to dream big. Salamat sa pagbisita mo, Coach! Proud na proud sa iyo ang mga Pilipino, lalong-lalo na ang dokumentado! Dokumentado Tweet of the Week! Noong August 4 at 5 ay naitala ang pinakamataas na bilang ng mga estudyanteng graduating na kumuha ng UPCAT. 70,000 mahigit daw ang kumuha ng exam, mga kapatid. At isa sa mga interesting features, essay questions. At ito daw ang ilan sa mga lumabas na tanong. Narrate the conversation when you encounter an alien. If your crush says that he or she loves you, will you say you love him or her? 2. What is your favorite study tool? At pang-apat, tell a lie about yourself and prove it. Marami po sa social media na medyo malikhain ng isipan ang pinatulan. Bakit pumasok ang Reyna sa Bulaklak? Ipaliwanag ng hindi higit sa 5 pangungusap. Nanggaling ba sa kalawakan ng mga Samsung Galaxy smartphones? Nangalan po ni Patrick Paes, ako po si Dor de Vera, nag-iwan ng tanong, kung walang nilikha ang Diyos na pangit, sinong lumikha sa'yo?